Tapos na ho tayo doon sa sinabi natin sa gobyerno. Ngayon, let me talk to you about pro-friends, mga kapatid. Kasalukuyan ho kasi ang pro-friends, ang matindi ho ang reklamo. Kung nakikinig kayo sa pamunan ng pro-friends, ganun din, nakakabingi inyong tahimik. Gusto ko lang sabihin sa inyo, pro-friends, that the complaints are so much. Maabot na ho ng 75 people coming in sa action center ho namin sa Bitag. Lahat, kinakala po namin. Nananawagan kami sa inyo, pro-friends, because you wanted to get into an IPO, initial public offering, with an amount that you're trying to seek, 7.7 billion pesos. Itong sinagawa ninyo, pro-friends, let me listen to you, let me tell you this. Pag ito'y hindi nyo matigil ang inyong kalokohan, panloloko, panggagancho dito sa mga pobreng, hindi ito mga OFW karamihan dito. At nakikita nyo sa screen yan. That's the first batch, iba pa yung second batch ho, maabot na ho ng 75. And counting, iba pa yung sa online, humihingi ng tulong. Ako'y nananawagan, una sa lahat, kung kayo nakikinig, pro-friends, at kayo sa Securities and Exchange Commission. Nakarehistro yang pro-friends dyan as korporasyon with their assets and the personalities who these people are. Listen carefully kayo sa pro-friends. Susubukan kong pasukin yung Securities and Exchange Commission and then look at your public records and then bring all these complaints and then talk doon sa pinaka-head ng Securities and Exchange Commission. Let's see if you're complying doon sa inyong mga anumang bylaws o meron kayo, lisensya ninyo. Let's see if you're complying with them. Kasi kung yan ay kino-comply ninyo, hindi ganito karaming complaint ninyo. Meron kayong ginagawang either nagkakaroon kayo ng problema at ayaw kong sabihin kayo nanloloko, sangkaterbang manloloko kayo na ayaw kong sabihin niya. Ano pa ba ang tawag nyo rito sa mga taong sa gitna ng tag-init na yan, nakikita nyo, wala kaming aircon and outside yan sa aming parking lot that we had to provide tent para sa kanila. What you're seeing there, mga kapatid, sa dami ho niyan, hindi ho namin gawa-gawa sa public service ho namin. Simula ho na wala yung T3 sa tanghali, nagpuntahan na ho yan sa mga action centers ng mga Tulfo Brothers. So you can see, every day, plus itong grabe hong ang dami na nagpupuntahan ho. So ito ho sa pro-friends, I have to separate them kasi sila, bulto-bulto ho yan, 50, 25. Kung nakikinig kayo, mga pro-friends, kayong mga nandyan, yung Securities and Exchange Commission, let's see if you're complying what you're saying dyan sa inyong mga na nakasulat dyan, ang mga bagay na kung saan sinasabi ninyo, kayo'y kumpanya, ganyan. Let us see. Let's see. I want to make sure na ang pro-friends magsagawa ng surveillance and do an undercover to prove na itong mga ginagawa ninyo dito sa mga ito, isang araw mahuhuli kayo. I know that you're trying your best. Hindi kayo nabibigyan ng IPO, initial public offering, for some reasons, nagkakaproblema kayo. Harapin yung problema nyo. Huwag niyong lolokohin itong mga pobre, mga asawa ng OFW, pamilya ng OFW. Ngayon, dalawang bagay lang. Kung sa OFW, hindi ko maintindihan kung concern yung ating pamahalaan. Ilalapit muna natin to sa Securities and Exchange Commission. At para makita at ma-surveillance if they're complying doon sa mga sinasabi nila. Ito sa mga ganitong klase, abay, hindi ko maintindihan, dapat itong HLURB, gumawa kayo ng mga listahan ng mga developers na kung sino yung maraming complaint at not saying na sabi natin, binablacklist nyo. Karapatan ni naman ang bibili ng mga bahay at lupa na malaman kung sino yung maraming complaints and records para makapag-desisyon sila. If you don't give them that details, kung sino yung mga problematic na mga developers, you are part of the problem. HLURB. Makinig ka, Attorney Bernardo sa HLURB. Ngayon, isa pa dyan, makinig din kayo, hindi lang sa HLURB. I think that the Department of Trade and Industry, hindi lang puro mga lata ng sardinas, presyo ng mga bilihin, kung ano-ano mga kinakain, makinig kayo.
sa DTI, Department of Trade and Industry. Trade and Industry. Hindi mga sardinas, pandesal, mga noodles. Industriya ang pinag-uusapan. Pag ito'y nakapunta sa inyo at pinatawag nyo ang representante para makita ganitong karami, ewan natin kung anong gagawin nyo. Nung panahon ni Mar Rojas in 2003, listen carefully, ito hong mabibigay ko. Marami nagsasabi, si Mar Rojas wala namang ginawa. I'm not a fan of Mar Rojas, but listen carefully. In 2003, kami sa Bitag that time, we're investigating yung lagana po ng pambibiktima ng investment scam, pyramiding scam, network marketing scam. Mar Rojas was then the Department of Trade Secretary. Nagbigay agad siya ng advisory lahat ng mga kumpanyang inirereklamo na may kinalaman sa sinasabing pyramiding and then pati doon sa sinasabing eto ho'y investment scam, network marketing scam, nilista ni Mar Rojas, mag-ingat, lahat ng mga OFW. That's the thing nag-stick sa mind ko about Mar Rojas. And since then, I haven't heard anything but Mar Rojas trying to assume na pagiging masa. Mar, eto ngayon, either you're gonna be with us or against us. Because lalapit din kami sa'yo, not because you're running for president. Let me see what you can do. Total na sa kabinete ka ni Pinoy. Unless kung may sinasandalang pader ang pro-friends sa administrasyon. Now, lalapit din kami sa iyo, BP Binay, because you're concerned pagdating sa OFW. Ang puso mo ay pang OFW despite ng sinasabing akusasyon sa iyo. I will not be part of that. Rather, kung sino makakatulong sa iyo, Mar and you, ganun din sa iyo, makinig ka, Binay. At ikaw, Grace po, aspiring and wanted to be. This is what you're saying sa industry natin. Tingnan natin itong mga OFW. Kasi sabi mo, pagpapatuloy ng plataforma ni President Noy, if you're gonna run, would you wanna do this? Gusto mo ring tumulong? Let me see kayo mga presidential, how good you are. Because I am dead serious. I'm gonna come knocking at your door to see yung mga sinasabi ninyo. You can match up with work and to see which one has a better results, the outcome. Hindi ako nagbibiro. Ito, meron na ho kami, kaya pro-friends. Alam ko may mga media kayong kinakausap, wala akong pakialam kung sinang Estas, Judas, Barabas, Satanas, kung sino mga Talpolanong Pedro, Juan, or kung sino-sino yung mga kumag, kengkoy, kolokoy ng mga malalaking network. I don't care. Okay? Tugtog mga sa ano. I don't care. I love it. Tigil na. Ibig ko sabihin, I don't care kung sino sinasandalan yung pader, but I care for these people na nakikita nyo. Marami ho yan. Every day, ganyan ho nakikita nyo sa amin. Sa Bitag Live, every day. Ay, panoorin nyo nga pala, ang T3 nga pala, ano, bukas, Sabado, 4 to 4:30, once a week na lang. Nagpa-plug ho ako, ano?